Ang mga talatang ating pag-aralan sa araw na ito ay hango mula sa Psalm 39 verses 5 and 6. And it reads, Behold, you have made my days as handbreadths, and my lifetime as nothing in your sight. Surely every man at his best is a mere breath. Surely every man walks about as a phantom. Surely they make an uproar for nothing. He amasses riches and does not know who will gather them. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Gusto kong basahin natin ang mga talatang ito sa wikang Filipino upang mas maging malalim at mas maunawaan natin ang kanyang pakahulugan. Mga awit 39, talata 5 at 6. Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. Ang buhay ng isang tao'y parang anino nga lamang, at maging ang gawa niya'y wala ring kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Dito natin makikita, mga kaibigan, kapatid, kung saan ay diin ang buhay ng tao ay napakaikli. Na ang buhay ng tao ay ito'y kanyang gamitin sa mga bagay na tunay na mas mahalaga. Sa Ecclesiastes chapter 2, verse 18, ang sabi po ay, Thus I hated all the fruit of my labor, for which I had labor under the sun, for I must leave it to the man who will come after me. Ibig sabihin po nun, lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang pinagugulan ng mga panahon ay hindi niya madadala sa kabilang buhay. Ang tanong, sino ngayon ang mga ngasiwa ng mga bagay na ito? Dito sa chapter 4 verse 14, talaga mas matindi yung kanyang pagsasalarawan ng buhay ng tao. Ang sabi po, you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Ganun po katindi ang buhay ng tao. Pakiramdam lang po natin na tayo'y tatagal pa sa buhay. Pero kung tutuusin sa mata ng Panginoon, napakaiksi lamang. Para lang po tayong mga hamog. Hindi po tayo tumatagal. At ang malungkot po noon, pagkatapos po tayo'y nawala, wala na po makaalaala po sa atin. Ano naman po ang sabi ng ating Panginoon patungkol po dito? Sabi po sa Luke 12 verse 20, But God said to him, You fool, this very night your soul is required of you, and now who will own what you have prepared? Sa Tagalog, mas matindi pa po ang kanyang pagsasalarawan. Ang sabi niya po dito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? So tunay nga po na talagang walang patutunguhan yung ating pagpupunyagi. Maliban na lamang kung ito'y nakaangkla sa mga bagay na pangsawalang hanggan. Paano po sinabi ng Panginoon ang salitang hangal kung bakit niya po idiniin ang kahalagahan po ng paghahanda ng ating mga buhay, hindi po para sa pangkasalukuyan. Tingnan po natin sa talata 16 pababa. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Talata 11, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Kaya nga doon po, balikan po natin sinabi ng Panginoon, hangal, sapagkat sa gabi ito'y babawian ka ng buhay. So malinaw na talagang walang patutunguhan yung ating pagpupunyagi para sa ating sarili, yung ating pagpapalaga ng ating kasalukuyan, yung ating mga pinaghirapan, yung mga pinag-ipunan natin sa pagdating po ng araw na kung saan po tayo po'y mabawian po ng buhay. Kaya nga po maganda po ang sinabi po ng Panginoon sa Matthew 6:33,
But seek first His kingdom and His righteousness. Ibig sabihin po noon, talaga pong saliksikin natin ang kaharian ng ating Panginoon, ang kanyang katuwiran, sapagkat ang mga bagay na ito ay may mas mahalagang kabuluhan. Ito'y may kinalaman sa buhay pasawalang hanggan. Piling po ang ating Panginoon. Kaya purihin ang Diyos. Tayo po'y kanyang ginagabay. Tayo po kanyang tinutulungan. Tayo po'y kanyang binibigyan po ng kaunawaan na huwag tayo balisa sa mga bagay sa pang-araw-araw. Huwag natin ituon ang ating kalakasan, ang lahat ng bagay para sa pansamantalang pamumuhay. Bagkus dapat bigyan natin ng pansin ang mga bagay na magpasawalang hanggan. Mga kaibigan at kapatid, itong mga bagay na ito ay makatotohanan lamang kung tayo ay nasa Panginoong Hesus. Kaya mahalaga po na tayo magpasakop sa Kanya sapagkat ang sabi po sa Roma 10:9, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that He died and rose again from the dead, then you will be saved. Kaya kung wala pa po kayong personal na karanasan sa Panginoon, kung wala pa po kayong personal na ugnayan sa Panginoong Hesus, mahalaga po na tanggapin po natin siya sa ating buhay, sa ating mga puso, upang siya ang maghari mula sa araw na ito hanggang sa magpasawalang hanggan. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin ito at akuin mo na ang panalangin ito ay panalangin mo sa harapan ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kapahayagan na iyong kadakilaan ng iyong pag-ibig. Maraming salamat at ipinakita mo, O Diyos, na ang buhay ay napakaiksi lamang. Lord, tulungan niyo po ako sa araw na ito. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at Manliligtas. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula sa araw na ito, ikaw ang maghari ng aking buhay. Salamat po, O Diyos, ito'y aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayong nanalangin. Panginoon, salamat po sa lahat po ng tumanggap sa iyong bugtong na anak na si Jesu Kristo bilang personal na Panginoon at Manliligtas. Gabayan niyo po sila, O Diyos. Kayo po ang patuloy kumilos sa kanila pong mga puso at hayaan ng banal na spirito na siyang mangusap sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po, O Diyos. Panginoon, para pa po sa lahat po sa amin na nanonood ng video na ito, hinihiling ko amang banal na patuloy kang kumaugnay sa bawat isa sa amin. Patuloy mo ipadama sa amin amang banal ang iyong presensya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumakad kami na may katuwiran sa pang-araw-araw ng aming pong mga pamumuhay. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat tunay nga po kayong tutugon ng lahat ng aming pong mga karaingan, lahat po ng aming pong mga pangangailangan. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.